muscular. Chillax, chillax. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao. Ayun. Okay. Yun. Yes, sir. Thank you, sir. So ito mga ka-chillax, gamit na natin to si Sulong Pop. Kauna-unang e-motorcycle ng Pop Cycle. Maganda dito sa e-motorcycle natin. So pansin ko no, malakas ang kanyang ang torque. So very smooth siya. Yun ang una ko napansin, very smooth. Torquey lang sa umpisa, pero pag na umarangkada ka na, okay na yung takbo mo, smooth na. So cruising tayo ng 28 to 30. Ito paahon tayo na eco mode. Kita nyo to, paahon dito. Slight lang naman, pero hindi natin ang eco. So yun so konting piga lang, nag-i-increase pa rin yung power niya. Ayan, 34. O traffic. So ano tayo, SM Makati. Daan tayo ng Pasay Road para maano natin to, ma-maximize natin yung takbo at para safe na rin. Makili ang daan natin. Ataw tayo sa eco, ayun. So full ba tayo ayun. So throttle tayo, full throttle ng eco 44, ayun todo tayo 44. So wala akong nakikita ng kanina nung paangat, wala akong nakikita decrease ng takbo niya kanina. Kanyang ang kanyang reaction time. Siyempre pinakapapa natin tong ating sulong pop. Dami nagka-counter flow. Hindi na. Nakikita nyo naman, kahit tayo naka eco mode, ang bilis ng ang bilis na niya. So bilisan natin, lagyan natin sa sports mode. Ayan. So hindi tayo nakaipit lang sa 45. Ayun naka-50 na. Wow. And yung brakes, braking system niya, napaka kapit. Siyempre, dahan-dahan sa pagpreno. Yun. Ayun, mga lubak-lubak na yan. So, nilalaro lang ng suspension system nito. Very smooth. Kahit na tayo nalulubak, ayan. Kita nyo yung parang mga humps dito.
natin masyado ramdam. Ganda ng ano, ganda ng spring nito. Nakapakapa pa natin. Siyempre, gabi, tapos first time tayo maka-drive itong sulong pop na mahaba, pauwi. Sa ano, sa normal mode, yun nga, pagka naka-ano ka, naka-sports mode ka, siyempre much faster yung ano, reaction time niya. Higa nga, mas galit siya sa daan. Sinabi ko naman sa inyo, pagka electric, di ba? Pag piga mo, doon ka na agad. So yun, nakuta na tayo ng ano, ng yellow light. So ano tayo, cruising tayo ngayon ng Ayala Avenue. Lumak-lumak. So, gusto ko dito yung suspension, smooth lang. So ito yung maganda dito. So dahan-dahan lang tayo pag makadaan tayo sa e-bike lane. Dahil tayo e-bike lane to, dapat dahan-dahan lang ang ano natin, ang takbo natin. Hindi ka nga smooth lang, diba? Kasi nga e-bike tayo. Medyo maano nga lang yung side mirror nito, mahaba, kaya ingat, baka sumabit. Hindi, may kahabaan yung ano niya, yung side mirror niya. Isa sa nagustuhan ko ngayon medyo malayo yung takbuhan na to, hindi nagbabago yung kanyang power, walang decrease of power. Buong buo yung ano, buong buo yung motor niya habang inaano mo. Siguro katulad na sinabi ni Sir, diba, may peak power to na 3,000. Kaya kapag bumibelo ka ng ano, ng takbo, walang delay, lalo pa siyang tumutulin. So yan, may right turn signal. So nung magra-right turn tayo, ayan, kita nyo naman ang ano nito, no? Performance nito. Naka lithium iron phosphate na to. Kita nyo naman sa hams, swabe. At ang takbo nito, yun ang panalo dito. Haba nga lang yung side mirror nito, parang naalangan ako sumingit. Haba nung side mirror nito. So dito tayo ngayon, kabahan ng ano, De La Rosa. Full bar, so ito tanto, magkamarangkada to, parang ano parang sports na. Sanay kasi tayo sa mga ano 40, di ba? 50. Dito more than 50, kaya yung takbo na nakasanayan natin, ano, mas mabilis to. Ika nga, sisiw. Pwede na. Diba? More than 50 ang tinatakbo nito. Kaya natutuwa ako sa ano, sa performance niya. Hindi bitin.
Siguro dahil nga nagmomotor ako, ngayon, ang hawak naman natin is e-motorcycle. Diba? Which is parang ideal sa mga total. Meron ng ano eh, diba? Meron ng kailangan na ng lisensya, kailangan na ng rehistro. Di doon ka na sa e-motorcycle, at least to, pwede sa ano, pwede sa main road, pwede sa national road. Dahil ano lang to, 70 kph, hindi ka masyado ano, yung madedemonyo ka na, parang uy, tulin to, 100 na patakuhin natin. Tama lang, swabe lang. Ganda ng lugar na to, ganda ng street panda dito, napaka-colorful. Natin ibalik itong si Sulong. Recap ulit tayo, kahit na nasa isang vlog namin to ni Sir Angelo. Tayo sa ano sa handlebar. Dito sa left side, nandito yung mga switches. Yan, low and high beam para sa headlight. Then ito yung sa signal light. Then may horn. And ang maganda rin dito, merong reverse. And meron na ring kasamang cellphone holder. Then ito yung pinaka monitor natin. Then dito naman sa right side, nandito yung yan, yung throttle. Then meron siyang Eco and Sport. So pag naka-Eco ang ito, nakalagay sa Eco, ito ay kayang tumakbo ng 45 kilometers per hour. Pag naka-sports mode naman, abot siya hanggang 70 kilometers per hour. Which is true kasi nagamit ko to, and talagang ganun talaga yung kanyang top speed. So ang motor nito, ito ay may motor na. Ayan. So house brand yung kanyang kanyang motor, Sulong. Ito ay may motor na 1,500 watts. Then meron din siyang peak na umabot siya ng 3,000 watts. Ano ibig sabihin ng 3,000 watts? Ito yung pag kailangan mo overtake, so lumalampas siya, kaya niya umabot ng 3,000 watts. Ito sa so nakikita kong advantage talaga niya. Then ito kasi ay categorized na as L3, meaning siya ay isang e-motorcycle. Ang maganda sa L3 category, mga kachilaks, ay pwede na to sa mga main road at national road. And syempre dahil L3 category na siya, kailangan na rin ng registration and driver's license, which is hindi lang naman sa L3 gagawin yon, may move nga na gagawin na sa lahat ng category ng e-bike. So ang range pala niya ay umaabot ng 85 kilometers kapag eco mode lang ang gamit natin. Kung palagi tayo naka-sports mode, umabot siya ng 70 kilometers. In my experience naman, almost 70. Parang sa akin, umabot lang ng mga 68, ganyan. Kasi nga yung akin is mix. So, nakaka-4 o 5 gamit ako nito. As in, very happy naman ako sa kanyang performance. Kasi talagang nakakalayo ako. At syempre, hindi ako masyado nagtitipid sa eco. Halos mayat maya, piga ako ng piga. Yun din na nagustuhan ko dito. Napakadami kong biyahe bago siya nalobat. Yung iba hindi ko na na-document. So dito sa side na to makikita niyo yung print na Sulong. Then dito sa kanyang cover, ayan yung pop. Then ito ay front and rear. Ito ay dual disc brake na. Ayan. Ang gulong nito, front and rear ay R12 90x90. Ang kinaganda rin ng R12 ay napansin ko makapit naman siya sa daan, and pagdating sa mga maneuvering, siya, okay siya sa mga kaliwa kanan. And syempre, kahit pa paano, ingat tayo kasi
Pagka maulan, syempre madulas naman kahit na ano pang lapad ng gulong o kapal ng gulong natin. So dito sa sides, nandito yung pinaka step nut para sa angkasan. Then nakita nyo, yan yung pinaka rear fender niya, makapal. So iwas sa talsik. Maganda rin dito kay Sulong, napaka lapad na ng kanyang footboard. So kahit ako ay malaki, ay kayang-kaya niya yung paa ko dito. So papatong ko lang yung paa ko dyan. Very spacious. Pwede sa paglagyan ng mga pinang grocery o kaya na malengke, kasyang-kasya siya dyan. Then dito merong hook with built-in lock. So hindi ka na matatakot na biglang mawala or biglang matanggal. Then dito yung bulsa niya na napakalalim. Then meron din siyang charging port dito. Ayan, pag nalobat, pwede tayo mag-charge dyan. Then ito yung kanyang pinakasusian. Then as you can see, napakalapad ng kanyang upuan para sa driver at sa kanyang angkas. Then ito yung pinaka sandalan. So dito naman ang alam ko, pwedeng kung ayaw mo sandalan, pwede ka magpalagay ng dito, storage box dito sa likod. Then as you can see naman dito, napaka-formal ng kanyang tail light. Dito pala sa kanyang fender, meron din siyang reflector. Then ito ay equipped na rin ng side stand at center stand. Gusto ko dito sa Sulong din ay yung kanyang color, very vibrant. So madaling makita sa daan and very stylish, pang picture-picture. Isa pa, kay Sulong, ay meron siyang susi. So pwedeng, pwedeng mano-mano, and pwedeng with alarm. Yan, lock, unlock, then, ayan. Lock, unlock, alarm. Then ito yung susi sa hook doon. Then isa sa pinakamagandang features ni Sulong ay naka NFC tap card na. So itatap mo lang diyan, o di ba? Sakaksang ka pa. For only 79k, naka NFC tap card ka na. At meron ka ng L3 category, naka e-motorcycle ka na napakaganda ng features. So ito yung pinakailaw niya. Ayan, low, high. So signal light niya, ayan. O diba, napakaliwanag. To think na alauna pala ngayon. So tingnan natin sa likod. Ayun, napaka-forma ng kanyang tail light, diba? So ito naman kanyang ilaw. So ang ganda ng kanyang signal light, diba? May arrow pa. So very stylish itong si Sulong. Then syempre ito yung kanyang mga side mirror. Sa ngayon kasi, ayan, nakita nyo, ang dilim sa labas, so mukhang uulan. So ito yung araw na ibabalik na natin. So dito sa ating monitor ay makikita nyo yung parang pinaka voltage niya. Ayan, as of now, na-charge ko na to. So ito ay full battery pa. So ito yung naka-P. So para mawala yung P, so ano nyo lang tong brakes para pwede na siya ready, then aandar na yan. Ang maganda rin dito ay meron siyang park. So kunwari may kausap ka, lagay mo na sa park kasi baka paglaruan ng throttle biglang umandar. So punta naman tayo sa kung ano nasa loob ng under the hood. So para mabuksan yan, counter clockwise lang. Whoop, ayan, bukas na siya. So ito, dito sa under the upuan, meron siya sariling circuit breaker. Ayan, for security din. Pwede rin patayin yan. Then nakita nyo naman ang ginamit ng mga dito, mga wiring. Nakita nyo ang kapal, di ba? And ang ganda rin ng pinakagamit na connectors. Napaka-insulated and napakakapal. Then ito pala ay popor. Ito ay
lithium iron phosphate battery ang ginamit. 72 volts, 30 amperes. So dahil dyan, umaabot ang ating range, katulad ng sinabi ko kanina, ng almost 85 kilometers in eco mode, and pagkaratat ka na ratrat, hanggang 70 kilometers. And nakita nyo naman, oh, yung casing pa lang ng battery na to, alam yung magandang klase siya, tsaka mamahalin. Ito rin pala ay detachable. So kunwari, sa condo kayo, pwede nyo tanggalin to, hugutin, then i-charge nyo sa inyong condo. Kunwari, ayaw nyo mag-charge sa condo, ayan, kung meron kayong garahe na may outlet, pwede rin po kayong mag-charge sa inyong parking o sa inyong garahe. So yun mga ka-chillax, kung tatanungin nyo ako about dito sa sa ating sulong, natuwa talaga ako sa performance niya, sa mga features niya. Pero kung ako sa inyo, bisita na lang kayo sa PopCycle, i-test ride nyo tong sulong, e-motorcycle natin, para kayo mismo ma-experience nyo yung ride, yung power niya, then syempre yung yung riding position. Kasi sa akin, sakto sa akin yung yung comfort ride, yung pag-upo ko, wala na masyadong i-adjust sa handlebar. Yung height nito, eksakto sa paa ko. So, depende sa inyo. About naman sa mga akyatan, walang problema kasi nasubukan ko talaga to. Hindi katulad ng ng ibang mga unit, ang tataas ng mga features ng battery at saka motor. Pero pagdating sa akyatan, it's either nagka-cut off siya or nagde-degrade yung speed. So dito kunwari, nag-i-speed ka ng 60, 70, siya, steady lang siya. So kung yung throttle mo, 60, 65, steady na siya kahit akyat, kahit meron kang angkas. So wala siyang cut off, dire-diretso lang siya. So yun, isa yung maganda. Kasi nga, meron siyang peak power na 3,000 watts. So ibinibigay niya yung piga mo. Di katulad na iba, it's either nagka-cut off siya or nababawasan yung power. So nagde-decline. Diba? Sana nagustuhan niyo ating mounting content. Till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.